Didi. Tumunog ang soul communicator ni Tang Wulan nang humiga siya sa kama pagkabalik mula sa espesyal na pagsasanay. Si Tang Wulan mismo ay halos nakalimutan ang tungkol sa bagay na ito. Bilang isang soul master, hindi niya kailangang bumili ng soul guide battery para ma-charge ito, at mapanatili niya ang normal na paggamit-gamit ang kanyang soul power. Ang ipinapakita sa communicator ay isang espesyal na numero. Hello. Kumonekta si Tang Wulan sa komunikasyon. Anong ginagawa mo? Isang pamilyar na boses ang nagmula sa kabilang side ng communicator. Nang marinig ang boses na ito, biglang uminit ang puso ni Tang Wulan, at dali-dali siyang umupo. Guro. Ang boses sa telepono ay galing kay Mantian. Anong problema mo? Isang second level na gawain, hindi pa tapos sa isang buong linggo. Napakatindi ng boses ni Mantian. Nagmamadaling sinabi ni Tang Wulan, hindi, guro. Kamakailan lamang ay nagsasanay at nag-aaral ako araw-araw, at talagang wala akong oras upang pumunta sa iyong studio. Sarado tayo bukas, at pinaplano kong pumunta doon. Matapos tumahimik sandali si Mang Tian, sinabi niya, ang intermediate academy mo ay nasa unang baitang pa lang, kaya abala ka. Sa madaling sabi ni Tang Wulan tungkol sa kanyang pagsasanay mula noong dumating siya sa akademya. Si Zhou Changshi sa itaas na kama ay mukhang nagchichismisan sa kanyang ulo, lumingon din si Exi, nakatingin kay Tang Wulan na hindi nasisiyahan. Sige, punta ka bukas, nandito rin ako. Ibinaba ni Mang Tian ang komunikasyon. Hoy, Tang Wulan, di ba sabi mo wala kang pera? Magagamit mo ang soul communicator nang walang pera. Tanong ni Exi sa galit na tono. Sinabi ni Tang Wulan, ito ay isang benepisyo na ibinigay ng asosasyon, hindi sa akin. Hindi ko ito kayang bayaran. Association. Anong association? Curious na tanong ni Zhou Changshi. Si Yun Xiao sa kabilang panig ay inilabas din ang kanyang ulo. Hindi banggitin, pagkatapos ng isang linggo ng pisikal na pagsasanay, ang katawan ng bawat isa ay sumailalim sa ilang malinaw na pagbabago. Lahat sila ay mga soul master, at ang bilis ng kanilang pagbawi ay mas mabilis kaysa sa mga ordinaryong tao. Para sa mga ordinaryong tao, ang pagsasanay ay hindi mabata. Isang gabi lang ang kailangan nila. Maaaring mabawi ng pagmumuni-muni ang karamihan nito. Association of Blacksmiths. Ang aking martial arts ay hindi sapat na congenital, kaya maaga akong nagsimulang mag-aral ng forging. Maingat na sinabi ni Yun Xiao, natutunan mo na ang pagpanday ay may kaugnayan sa lakas, tama ba? Tumango si Tang Wulan. Sinabi ni Exi, Panday, ikaw ba ang uri ng paglilinis ng metal? Muling tumango si Tang Wulan. Sinabi ni Exi, well, kung ang aspetong ito ay tapos na, ito ay magiging napaka-promising. Naaalala ko na ang aking ama ay minsang bumili ng isang mecha-core component na na-purified ng Forge Master na Chendo. Mukhang medyo mahal ito. Hintayin mo na pumunta ka sa Master mamaya. Grade, paano rin ang paglilinis ng mga metal para sa akin? Nagtataka si Tang Wulan, magiging mecha master ka ba? Buong pagmamalaking sinabi ni Exi, syempre, ang aming pamilya ay isang sikat na pamilya ng mga mecha division, natural na gusto kong maging isang mecha division. Nang sabihin niya iyon, maging si Zhou Changshi o Yun Xiao, lahat sila ay bumaba mula sa itaas ng may matinding interes. Para sa mga kabataang tulad nila, mecha na ang pangarap nila noon pa man. Mabilis na pag-usapan kung ano ang tunay na mecha division. Anong mga kondisyon ang kailangan? Curious na tanong ni Zhou Changshi. Nakilala sila ni Exi nitong mga nakaraang araw, matagal nang nawala sa kanya ang kanyang unang pagmamataas, at ang kapaligiran sa dormitoryo ay mas maayos kaysa sa simula. Pagkatapos ng napakaraming taon ng pag-unlad, ang Soul Guidance Mecha ay napunta mula sa pagiging miniaturized noong una hanggang sa pagiging malaki, at ngayon ay nabawasan na ito sa miniaturization. Pagkatapos ng buong proseso ng cycle, ang pagiging epektibo ng individual na labanan ay naging mas at mas malakas. Isang tunay na makapangyarihang machine-armored masters, ang mga mechas na isinusuot nila ay talagang halos kapareho ng laki ng isang armor, ngunit ang fusion ng kanilang armor ay napakalaking fusion, ngunit ang fusion ng kanilang armor ay napakalaki. Pwedeng maging super fighter daw ang mechas ng god level na mechas lahat yan gawa ng sarili ko. Sinabi ni Tang Wulan, hindi ba ibig sabihin nito na ang mga master ng mecha sa antas ng Diyos ay pawang panday? Inikot ni Exi ang kanyang mga mata at sinabing, syempre hindi. Ang likhang sinabi ko ay tumutukoy sa Diyos level na Mecha Master na personal na nag-ukit ng magic circle sa kanyang mecha, para mas bumagay ito sa kanyang sarili. Siyempre, kung ito ay huwad, ito ay akma. Ang antas ay natural na mas mataas. Sa madaling salita, hanggang saan ang iyong naabot? Nag-alinlangan si Tang Wulan, ngunit naramdaman niyang hindi pa rin niya kayang linlangan ang kanyang mga kaibigan. Nang pananakot ni Exi kay Mushi noong araw na iyon, itinuring na niya ito bilang isang kaibigan. Halos hindi ka makapagtrabaho ng husto. Sabi ni Tang Wulan. Sina Yun Xiao at Zhou Changshi ay hindi gaanong alam tungkol sa pamimiki, ngunit si Exi, na nagmula sa isang pamilya, ay may kaunting alam. Nagulat siya nang marinig niya iyon, hindi ba ibig sabihin ay umabot na sa master level ang forging level mo?
Umiling si Tang Wulan at sinabing, hindi, isa akong second level na panday. Wow! Bulalas ni Yun Xiao. Bagamat hindi niya naiintindihan ang pag-forging, malinaw na malinaw niya ang tungkol sa antas ng propesyonal, ikaw ay 9 na taong gulang pa lamang, kaya ikaw ay pangalawang antas na propesyonal. Alam mo, isang pangalawang antas na propesyonal. Madali nitong suportahan ang sarili, at may kakayahan itong mabuhay sa lipunan. Mga bata pa silang lahat. Bagamat ang kaalaman ni Tang Wulan sa martial arts ay sila Yingkao, kung siya ay isang pangalawang antas na propesyonal, iba iyon. Ang antas ng 3 propesyonal ay isang husay na paglukso. Sa level na iyon, nalampasan na nila ang entry barrier ng upper class. Tulad ng para sa mga propesyonal sa ikalimang antas, anuman ang kanilang hanap buhay, sila ang tunay na elite na uri sa lipunan, at sila ay tinatawag na pagkakaroon ng master craftsman. Inilibot ni Xie ang kanyang mga mata, na parang biglang may iniisip, hinawakan niya ang leeg ni Tang Wulan at sinabing, Wulan, magkapatid ba tayo? Iritado siyang sinulyapan ni Tang Wulan, walang dapat ay pakitang kagandahang loob, magnanakaw ka kung wala kang gagawin, masasabi mo lang ang gusto mong gawin. Ngumiti si Xie, huwag kang gagawa ng anuman, tutulungan mo ba akong magtayo ng mga pyesa ng mecha sa hinaharap? Paano? Huwag kang mag-alala, babayaran ko kayong lahat sa presyo ng merkado. Nalilitong tanong ni Tang Wulan, kailangan mo pa ba akong hanapin? Pumunta ka lang sa Forging Masters Guild natin at bitawan ang gawain. Ito pa rin ang presyo sa merkado. Napatingin sa kanya si Xie na nagtataka, mukhang hindi mo talaga naiintindihan ang industriya ng panday. Sa tingin mo ba ay may papalit sa gawain? Kakaunti lang ang mga panday na higit sa master level. Yaong mga handang tumanggap ng libu-libong forges. Mas kakaunti ang mga tao. Iyan ay hindi lahat ay maaaring i-rank. Lahat ng mga bahagi ng mecha ng aking ama ay pinalitan ng 1,000 forge, and it is still 1,000 for a year mga panday. Maaari na kayong gumawa ng 1,000 panday, at ikaw ay palaging magiging isang master sa loob ng ilang taon. Nang marinig ang sinabi niya, nagliwanag din ang mga mata ni na Yun Xiao at Zhou Changshi. Walang magawang tumanggo si Tang Wulan, okay, kapag nakarating na ako sa level na iyon, talagang tutulungan kita. Magandang kapatid. Niyakap siya ng mahigpit ni Xie at malakas na sinabi, mula ngayon, si Tang Wulan na ang aking Xie cover. Kung sino man ang maglakas loob na saktan siya ay tanungin muna ang aking Guanglong dagger. Huwag pumayag. Ahem. Umubo si Yun Xiao, mukhang kailangan mong maghintay hanggang sa matalo mo si Guyu. Sa pagsasalita tungkol kay Guyu, hindi mapigilan ni Xie na masiraan ng loob. Sa nakaraang linggo, hindi sila nag-away ni Guyu minsan o 2 beses. Kahit na medyo hindi siya kumbinsido, ngunit kailangan niyang aminin na ngayon ay hindi niya talaga kayang talunin si Guyu. Masyadong iba-iba ang kontrol ni Guyu sa 6 na elemento, at wala talagang batas. Kasabay ng pagtaas ng tide ng kanyang unang spirit ability element, kahit na kumonsumo ito ng spirit power, hindi siya ang kalaban ni Guyu. Sinabi ni Tang Wulan, okay, gabi na, magmadali ang lahat at magnilay. Makikita ko ang guru bukas at wala na ako sa akademya. Ang intermediate college ay may isang araw na walang pasok bawat linggo. Maaaring ayusin ng mga mag-aaral ang oras na ito ng mag-isa. Nabigo si Tang Wulan na makumplito ang gawain ng Tianlong Iron sa loob ng 1 linggo, at siya mismo ay medyo nababalisa. Nagkataon na nandito rin si Mantian, at nagkataong pumunta siya para tapusin ang gawain. Kinaumagahan, pagkatapos ng almusal, umalis si Tang Wulan sa kolehiyo at dumiretso sa studio ng Mang Tian. Bago pumasok sa pinto, nakarinig siya ng mga kalabog na nagmumula sa loob. Guru. Binuksan ni Tang Wulan ang pinto gamit ang susi at pumasok sa forging room sa loob. Nakita niya ang abala na si Mantian. Sumulyap si Mantian sa kanya, bueno, ang espiritu ay mabuti, mukhang talagang nagsusumikap ka sa paglinang. Napakamot ng ulo si Tang Wulan sa kahihiyan pero, nagpe-forging. Ikanaway ni Mang Tian ang kanyang kamay at sinabing, maaari ka nang magsanay ng libu-libong beses, nakatumbas ng pagpasok sa ibang yugto. Hindi ito isang simpleng pagsasanay na maaaring mapabuti. Para sa iyong kasalukuyang edad, ang pagsisikap na pagbutihin ang iyong base ng paglilinang ng kapangyarihan ng kaluluwa ay ang pinakamahalagang bagay. Kaya hindi ka nagkakamali, ngunit dapat kang pumunta dito bawat linggo pagkatapos ng linggo. Okay, magpalit ka na ng damit, at pagkatapos ay dadalhin kita sa Hammer Throws. Isang kinuha mo sa hapon. Para sa alagad na ito, hindi niya talaga kayang panatilihing malamig ang mukha. Nang hiningi niya ang numero ng komunikasyon ng kanyang disipulo kay Master Senyu kahapon, siya ay kinulong ni Senyu sa mahabang panahon. Maging ang presidente ay dumating para magtanong ng personal. Gaano man kataas ang katayuan ng Donghai City sa buong kontinente, si Mu Chen ay isa sa nangungunang 10 sagradong manggagawa sa mainland, hindi lamang sa mundo ng mga palsipikado, maging sa buong kontinente, isa rin itong mahusay na figure na may prestihiyosong reputasyon. Kung hindi dahil taga Donghai Cheng ang kanyang namatay na asawa, wala talaga siya rito. Kahapon, kahit si Mu Chen ay nagmungkahi na kung kailangan ni Tang Wulan ng anumang tulong sa kanyang pag-aaral, maaari rin siyang tumulong.
Paanong hindi ito magugulat kay Mang Tian? Gayunpaman, sa kanyang opinyon, ang kasalukuyang pagtuturo ni Tang Wulan ay sapat na, at siya rin ay makasarili. Ngayon, kung ibibigay si Tang Wulan kay Mu Chen, sino ang magiging guro niya mula ngayon? Ito rin ay isang mahalagang dahilan kung bakit hindi pinahintulutan ni Mang Tian si Tang Wulan na ipakita ang kanyang libo-libong kakayahan sa pag-forging at direktang nag-apply para sa isang pangatlong antas ng Forging Master. Ang talento ni Tang Wulan sa panday ay hindi lang kasing simple ng kanyang likas na supernatural na kapangyarihan. Bagamat bihira ang natural na divine power, hindi ito kung wala, ngunit kakaunti ang mga tao na tunay na maaaring maging nangungunang mga panday sa bisa ng natural na divine power. Kung mas mataas ang antas ng panday, mas mataas ang mga kinakailangan para sa pag-unawa at kapangyarihan ng kaluluwa, dahil sa huling yugto ng panday, imposibleng makumplito ng walang sapat na malakas na suporta sa kapangyarihan ng kaluluwa. Naranasan ni Mang Tian ang pagkawalang ito, kung hindi, magkakaroon din siya ng kumpiyansa na sumulong sa sagradong manggagawa. Ang natural na divine power ni Tang Wulan ay bumubuo sa kanyang kasalukuyang kawalan ng soul power, at higit sa lahat, ang batang ito ay may superhuman na pangunawa. Nakapasok siya sa state of concentration halos sa bawat pagpeke niya, lalo na noong panahon ng Thousand Forging Heavy Silver, napagtanto pa niya ang buhay ng metal. Naalala ni Mang Tian na minsan lang siya makapasok sa ganitong estado kapag siya ay naging level 4 blacksmith. May isip na si Tang Wulan ay may ganoong talento sa panday, at hindi siya natatakot sa mga paghihirap, at hindi kailanman hamina sa pag-aaral mula sa kanyang sarili sa nakalipas na 3 taon, na naglatag ng matatag na pundasyon. Napakabuting bata, nag-atubili si Mang Tian na ipadala ito. Nilalayo ni Mang Tian na sanayin si Tang Wulan sa isang dalubhasang panday sa antas ng craftsman, upang lubos niyang maipakita ang kanyang mga kakayahan. Sa oras na iyon, hindi na makaka-take away ang kanyang apprentice. Pagkatapos magpalit ng damit, nagsimulang magsanay si Tang Wulan gamit ang ordinaryong metal gamit ang Thousand Forging Immersion Hammer. Sa simula, dahil sa mga espesyal na epekto ng nakasalansan na martilyo, siya ay medyo galit na galit. Ngunit, kung tutusin, isa itong forging martilyo na kanyang pinanday sa paraan ng paghahain ng dugo. Pagkaraan ng bihasa sa loob ng mahabang panahon, unti-unti siyang naging tugma sa pares ng martilyo. Ganoon din si Chen Huan. Kung siya at ang tungsten steel hammer ay konektado sa pamamagitan ng dugo, ang mabigat na pilak na martilyo na ito nagawa sa mga sakripisyo ng dugo ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng espiritual na komunikasyon. Ang pakiramdam na ito ay napakaganda at hindi malilimutan. Nang siya ay lubusang nalubog sa ganitong estado, hindi na problema ang paggamit ng Thousand Forging Immersion Hammer. Pinagmamasdan ng disipulong hinampas ang metal gamit ang martilyo at simpleng martilyo, pinagmamasdan ang kanyang mga mata na nakalubog dito, at kahit laban sa liwanag ng pilak na martilyo, hindi napigilan ni Mang Tian na mapabuntong hininga sa loob, ang liwanag ng batang ito, pagkatapos makumplito ang libong palsipikado, sa wakas ay nagsimula na itong magpakita. Hanggang sa gabi na napik ni Tang Wulan ang Tianlong Iron gamit ang isang skilled Thousand Forging Immersion Silver Hammer, na itinuturing na pagtatapos ng araw na pagsasanay. Terina, sasamahan kita sa Blacksmiths Association para ibigay ang gawain. Pagkatapos ay gawin ang pangalawang gawain, tapusin ito sa susunod na linggo, at pagkatapos ay ipadala ito. Inamin ni Mang Tian. Oo, nagmamadaling tumugon si Tang Wulan. Naisip ni Mang Tian sa kanyang sarili, sa ganoong paraan, sa isang linggong buffer time, walang sinuman ang magdududa sa kanyang kakayahan sa pagpapanday. Sa gabi, ang Blacksmiths Association ay mas masigla kaysa sa araw. Dinala ni Mang Tian si Tang Wulan sa ikalawang palapag para ibigay ang gawain. Matapos suriin ang huling produkto ng espesyal na inspector ng asosasyon, binayaran ang gantimpala. 20,000 federal na barya. Ito ang unang pagkakataon na kumita ng napakaraming pera si Tang Wulan. Inabot niya ang pera kay Mang Tian, "Teacher, narito ka na." Umiling si Mang Tian, upang maabot ang pangalawang antas ng Forging Master, sa isang kahulugan, "Wala ka na sa Master, at ito ang nararapat sa iyo." Sinabi ni Tang Wulan, "Ngunit, ginagamit ko pa rin ang iyong forging room." Isang ngiti ang sumili sa mukha ni Mang Tian, "Sa tingin mo ba ay may pakialam ako dito?" Siya nga pala, may business trip ang mga magulang mo kamakailan, kaya hindi mo na kailangang tumawag sa bahay para makipag-usap. O sige. Ang paglalagay ng 20,000 federal na barya, kahit na alam ni Tang Wulan na malayo pa siya sa layunin, nakadama pa rin siya ng kagalakan sa kanyang puso. Trabaho upang yumaman, ang trabaho ay maluwalhati, lahat ito ay ginawa sa pamamagitan ng pag-asa sa sariling pagsusumikap. Matapos makatanggap ng isa pang pangalawang antas na gawain, sila ni Mang Tian ay umalis sa asosasyon. "Guro, hayaan mo akong imbitahan ka sa hapunan." Masayang sabi ni Tang Wulan. Umiling si Mang Tian, "Maaari kang bumalik sa kolehiyo para kumain. May gagawin ang guro. Naalala mo, pumupunta ako sa guro para mag-forge tuwing linggo. Bawat buwan, kailangan kong gumawa ng 1,000 peking produkto. Iiwan ng guro ang mga materyales doon. Siya ng peking produkto ay kahit na gamitin mo ang bayad ng aking studio." Okay. Masayang sumang-ayon si Tang Wulan.
Gamit ang mga espesyal na epekto ng Thousand Forging Immersion Silver Hammer, ang Chen Forging ay hindi na mahirap para sa kanya tulad ng sa simula. Ang isang kasiya siyang buhay ay laging mabilis na lumilipad, nagsasanay ng gusto, nagmumuni-muni, at nagpapanday para sa isang araw 6 na araw sa isang linggo. Masyadong abala si Tang Wulan kaya halos wala na siyang oras para mag-isip ng iba pang bagay. Nang iabot sa kanya ni Wu Changkong, sina Xi at Guyu sa opisina at sinabi sa kanila na sisimulan nila ang unang laro ng promosyon sa susunod na linggo, napagtanto niyang mahigit 2 buwan na ang lumipas. After more than 2 months, malaki ang pinagbago ng lahat. Ang pinakamahalagang punto ay na siya at sina Xi at Guyu ay nasa isang, espesyal na pagsasanay, nina Wu Zhangkong at Guyu, at sila ay nasa isang tacit na pagkakaunawaan. Very harmonious din ang relasyon. Walang alinlangan, si Guyu pa rin ang pinakamalakas sa tatlo, kahit na ginamit na ni Xi ang lakas ng paggatas sa espesyal na pagsasanay, ngunit hindi niya naabutan si Guyu. Gayunpaman, pagkaraan ng higit sa 2 buwan, ang kapangyarihan ng espiritu ni Xi ay kahangahangang umabot sa 19 na antas, at kung itataas niya ito ng isang antas, maaari niyang makuha ang pangalawang singsing ng espiritu mula sa kanyang 100 taong gulang na espiritu, at umakyat sa dakilang espiritong guro. Ang espiritong kapangyarihan ni Guyu ay umabot sa 17 antas, 2 advanced na antas. Bagamat si Tang Wulan ay isang asul na silver grass na martial arts spirit, siya ay nagsusumikap araw-araw upang magsanay ng martial arts control. Kasabay ng paggabay ng advanced meditation at Wu Zhangkong, ang kanyang espiritong kapangyarihan ay tumaas din ng 1 hanggang 12. Sa ganitong bilis, tiyak na makakarating siya sa ika-20 baitang bago makapagtapos ng intermediate na kolehiyo. Si Tang Wulan ay lubos na nakakaalam sa sarili, at hindi siya nasisiyahan kina Xi at Guyu, at lubos na nasisiyahan sa kanyang pag-unlad. Teacher, sino ang ipapadala mula sa class 4 para makipagkompetensya sa atin? Alam mo ba ang impormasyon? Sabik na tanong ni Xi kay Ziyang Wu Changkong. Malamig na sinabi ni Wu Changkong, isang maliit na class 4, kung kailangan mo pa ng impormasyon para talunin sila, karapat-dapat ka pa bang maging mga alagad ko? Sa kompetisyon sa susunod na linggo, isa lang ang misyon mo, crush. Makinig ka. Naiintindihan mo ba? Oo. Sabay na sagot nilang tatlo. Sinabi ni Wu Changkong, magsisimula na ang kompetisyon sa promosyon, isang laro sa isang araw, hanggang sa matapos ang lahat ng mga kompetisyon. Bibigyan kita ng layunin na maabot ang ika-4 na baitang. Tumama sa ika-4 na baitang. Nang marinig ang mga salitang ito, ang mga mata ni Tang Wulan ay puno ng pagkabigla. Bagamat may tiwala si Xi sa kanyang sarili, hindi niya napigilan ang paglunok ng laway nang marinig niya ang mga salita ng ika-4 na baitang. Alam mo, ang ilang estudyanteng may mahuhusay na talento ay nasa Turing level na sa ika-4 na baitang, at mayroon pang ang Turing Great Spirit Master Student sa ika-3 baitang. Nasa unang baitang pa lang sila kaya hindi madaling makarating sa ika-4 na baitang. Walang pakialam na sinabi ni Wu Changkong, ang tinutukoy ko ay ang unang klase ng ika-4 na baitang. Makukuha mo ang lahat ng mga gantimpala kung matalo mo ang unang klase ng ika-4 na baitang, kung hindi, lahat ay kukumpiskahin bilang mga bayad sa klase. Sinabi ni Xi Xiankang, Guru, ito ay masyadong malupit. Sinabi ni Wu Changkong, kung sa tingin mo ay malupit ka, maaari kang huminto at makipagkompetensya sina Wulan at Guyu. Okay. Ayoko lang nitong drug oil bottle. Mahinang sabi ni Guyu, pinaglalaruan ang kanyang mga daliri. Ikaw. Lumingon si Xi at umirap. Dahil sa lakas ay napigilan ni Guyu, si Xi ay palaging galit sa kanya. Itinagilad ni Guyu ang kanyang ulo at tumingin sa kanya, hindi ka ba kumbinsido? Tumingin muli si Xi kay Tang Wulan, at sinabi ni Tang Wulan, kailan nagpa siya ang guro na baguhin ang mga bagay, magtrabaho ng gusto, bata. Isang ngiti ang sumili sa mga mata ni Wu Changkong, at lubos siyang nasisiyahan sa 3 disipulong ito. Kahit na si Tang Wulan ay may mas mababang talento, ang kanyang natural na banal na kapangyarihan ay bumubuo ng marami, at handa siyang magtrabaho ng gusto. Ito rin ay isang pag-upgrade ng isang antas ng kapangyarihan ng espiritu, kahit na si Tang Wulan ay mula lamang sa ika-11 antas hanggang sa ika-12, ngunit tiyak na nagsusumikap siya kaysa kay Xi. At saka, pagkatapos mag-mutate ang kanyang blue-silver grass martial spirit, mukhang napakaganda nito. Depende ito sa kung maaari itong magpatuloy na mag-evolve pagkatapos pumasok sa pangalawang ring sa hinaharap. Kung patuloy itong mag-evolve, posible ring maging high-level martial spirit. Okay, magsisimula na ang pagsasanay ngayon. Tang Wulan, ikaw at si Xi ay nasa isang grupo, kay Guyu. Ngumiti si Xi at medyo mayabang na tumingin kay Guyu, Yiyo, tingnan natin kung paano ka nililinis ng kapatid mo. Malamig na tiningnan siya ni Guyu, babayaran mo ang pangalang ito ngayon lang. Nagsimula muli ang espesyal na pagsasanay sa araw na iyon. Ang promotion competition ay isang taunang kaganapan para sa Donghai College. Dahil promotion competitions lang ang kailangan para makasali ang lahat ng grades at buong kolehiyo. Mayroong isang promotion match para sa senior department, at isang promotion match para sa intermediate department.
Ang mga mag-aaral na maaaring gumanap ng mahusay sa kompetisyon sa promosyon ay itatala at itatala sa file. Ito ay isang napakahalagang rekomendasyon para sa mga institusyong mas mataas na edukasyon sa hinaharap. Ang mga gantimpala sa uri ay medyo mapagbigay din. Hindi lamang magbabago ang ranggo ng klase na nakakamit ng mahuhusay na resulta sa kompetisyon sa promosyon, ngunit maging ang guro ng klase ay gagantimpalaan. Sa makatuwid, pagkatapos ng napakaraming taon ng pag-unlad, ang kompetisyon sa promosyon ay naging simbolo ng karangalan sa Donghai College. Isang kahihiyan ang matalo ng mas mababang uri, at isang karangalan na matalo ang mas mataas na uri. Ang dahilan kung bakit ang promotion contest na ito ay gaganapin 3 buwan pagkatapos ng pagsisimula ng paaralan ay upang pumili ng mga mag-aaral para sa bawat klase at ayusin ang sapat na oras para sa mga taktika. Maaraw ang hangin ngayon, at walang ulap ang kalangitan. Sa gitna ng middle level na palaruan ng departamento, isang platform ng kompetisyon ang na-set up. Ito ay sinasabing isang platform ng kompetisyon, ngunit ito ay talagang isang lupa na may diameter na 100 metro na sementadong may metal plate na hanggang 10 sentimetro ang kapal. Sinasakop ang malaking bahagi ng palaruan. May mga espesyal na soul guide shield generator sa paligid ng talahanayan ng kompetisyon, na maaaring maiwasan ang mga aksidente sa panahon ng kompetisyon. Ngayon ang unang araw ng kompetisyon. Upang hindi maapektuhan ang pag-aaral ng mga mag-aaral, ang kompetisyon ay gaganapin pagkatapos ng klase. Sa oras na ito, tumunog na ang get out of class bell, at ang mga mag-aaral ay nagsisiksikan palabas mula sa gusali ng pagtuturo, ngunit kakaunti ang mga tao na dumagsa sa yugto ng kompetisyon. Mga freshmen sa unang baitang, Class 5 versus Class 4. Ano ang kawili-wili sa ganitong uri ng kompetisyon? Dinismiss ito ng upper grade class, at ilang klase lang sa unang grade, lalo na ang 3 klase na lalahok bukas, lahat ay dumating para manood ng laro. Matapos tumunog ang bell para sa pagtatapos ng paglabas ng klase, ang mga estudyante sa Class 5 ng unang baitang ay pumila ng maayos sa palaruan, na nakatayo sa isang tabi. Ang 3 buwang espesyal na pagsasanay ay nagbigay ng bagong pakiramdam sa Class 5. Bagamat ang kanilang mga talento ay hindi masyadong mahusay, ngunit sa ilalim ng pagsasanay ni Wu Changkong, ang kanilang pisikal na fitness ay tiyak na bumuti, at maging ang kanilang kapangyarihan sa espiritu ay umunlad ng mas mabilis kaysa dati. Mabagal na dumating ang mga estudyante sa Class 4 ng unang baitang. 2 at 3 silang dumating at mukhang walang pakialam sa laro. Isang maikli at mabilog na guro ang naglakad patungo kay Wu Changkong at may ngiti sa labi, "Teacher Wu, ang mga estudyanteng tinuruan mo ay talagang magagaling. Tingnan mo ang linyang ito. Hindi ko kaya. Sanay na ang mga lalaki sa aming 4 na klase na maluwag. Ang promotion contest ngayon, kailangan mong maging maawain. Bagamat hindi tayo maaaring ma-promote sa klaseng 3, kailangan mo talagang tulungan kaming 4. Sinulyapan siya ni Wu Changkong, pagkatapos ay tumingin sa harap, direktang tinatrato siyang parang hangin. Si Kung Hanwen, ang punong guro ng ika-4 na baitang ng unang baitang, ay muntik ng map icon sa kanya. Hindi talaga ordinaryong yabang ang lalaking ito. Oo, napakalakas mo, ngunit kung tungkol sa klase ng basura na iyong itinuturo, gaano ka katatag? Saan ito maaaring maging mas malakas? Mukhang napaka-confident ni Mr. Wu. Tapos magkikita pa tayo sa playing field. Kakaibang binitawan ni Yin at Yang ang mga salitang ito, at naglakad si Kung Hanwen patungo sa kanyang klase. Umawang ang mga labi ni Wu Changkong, at si Tang Wulan, na nakatayo sa tabi niya, ay malabo na naunawaan na si Teacher Wu ay tila nagsabi ng masamang salita. Sa oras na ito, umakyat sa entablado si Direk Long Hengshou. Magsisimula na ngayon ang promotion competition. Ang Class 5 ng Grade 1 ay hamunin ang Class 4 ng Grade 1. Teacher Wu Changkong, sigurado ka ba kung ilang tao ang sasali sa klase mo? Ang mga kompetisyon sa pag-promote sa mas mababang mga grado ay karaniwang hindi masyadong sikat. Bilang host referee, si Long Hengshou ay interesado lamang sa kung anong uri ng mga disipulo ang itinuro ni Wu Changkong sa loob ng 3 buwan, lalo na noong nakaraang pagkakataon ay sadyang inamin niya sa kanyang sarili na siya ay mali. Personal. Tumango si Wu Changkong, lumahok ang 3 sa ating klase sa kompetisyon. Lumingon si Long Hengshou sa direksyon ni Kung Hanwen, ang punong guro ng Class 4, may 3 kalahok ang Class 5, Teacher Kung, bibigyan kita ng 5 minuto para maglaan ng oras para sa mga kalahok na estudyante. Binago ni Kung Hanwen ang paraan ng pagngiti niya sa harap ni Wu Zhangkong ngayon, at sinabing may paghamak, kapareho ito ng sinuman sa Class 5, ang Class 4 namin. Jalong, Lin Zunyuan, Mos, kayong 3. Tandaan, kinakatawan ninyo. Ito ang kaluwalhatian ng aming ika-4 na klase, at kailangan nating makipaglaro sa momentum ng ika-4 na klase. Ikanaway lang ni Wu Changkong ang kanyang kamay, at umakyat sa stage sina Tang Wulan, Xie at Go Yu. Medyo kakaiba ang tingin ni Long Hengshou kay Wu Changkong. Sa pangkalahatan, dahil sa mahinang pangkalahatang lakas ng ika-5 klase, kapag humahamon pataas, maaari silang magpadala ng kakaunting tao hanggat kaya nila. Piliin ang pinakamahusay na 2 tao upang makipagkompetensya. Ngunit nagpadala si Wu Zhangkong ng 3 tao sa field.
Hindi kaya ang kabuuang lakas ng ikalimang klase ang nagpalakas sa kanya. Sa tatlong mag-aaral sa Class 4 ng unang baitang, si Jalong ang pinamumunuan niya, na hindi matangkad at pandak, ngunit mukhang napakalakas. Si Lin Xunyuan ay isang payat na binata, si Moss ay katamtaman ng pangangatawan at mukhang sabik na subukan. Tumayo si Tang Wulan sa gitna ng kanyang tatlo, at tama iyon, siya iyon. Ang pagtayo sa posisyong ito ay nangangahulugan ng pagiging master. Maghanda. Itinaas ni Long Hengshou ang kanyang kanang kamay sa layong 50 metro sa pagitan ng dalawang panig. Ang unang laro ng promotion competition para sa bagong school year. Magsisimula na ang Class 4 ng Grade 1 versus Class 5 ng Grade 1. Sa malakas na sigaw ni Long Hengshou, halos sabay-sabay na inilabas ng tatlong estudyante sa Class 4 ng unang baitang ang kanilang mga spirit ring. Tatlong bilog ng puting spirit ring ang bawat isa ay bumangon sa ilalim ng kanilang mga paa, at si Jielong, na nakatayo sa harapan, ay gumawa ng isang mabangis na hakbang pasulong. Bahagyang namaga ang kanyang katawan, at isang mahinang ungol ang narinig sa kanyang bibig. Ang orihinal na kayumangging mga mata ay naging dilaw, at ang kanyang mga braso ay halatang matibay. Medyo lang. Gumawa ng isang malaking hakbang at sumugod. May binulong si Lin Xunyuan, at may payat na tungkod sa kanyang kamay. Ang halo ay kumikislap sa ilalim ng kanyang mga paa, at isang pulang ilaw ang bumaril mula sa tuktok ng staff at nahulog kay Jalong. May dampi ng dugo sa mga dilaw na mata ni Jalong, at muling namamaga ang kanyang katawan, na may malakas na aura, sumugod siya sa direksyon ni Tang Wulan. Si Moss sa kabilang side ay kumislap at nagtago sa likod ni Canon. Mula sa kanilang mabilis at palihim na pagkilos, makikita na sila ay sanay na mabuti, at hindi naman ito pumipili ng ilang tao gaya ng naunang sinabi ng kanilang punong guro na si Kung Hanwen. Si Canon ay isang espiritong mandirigma ng uri ng pag-atake ng puwersa, at ang kanyang espiritu ay dapat na isang lobo, at si Moss ay isang espiritong mandirigma ng uri ng maliksi na pag-atake. Hindi pa rin niya makita kung ano ang isang espiritu. At ang Lin Xunyuan na iyon ay isang Oiliari War Spirit Master, at ang kanyang unang spirit ability ay isang amplification type. Type. Isang malakas na pag-atake, isang sensitibong pag-atake, at isang pagtaas. Ang tatlong uri ng mga Soul Master na ito ay napakahusay na tumugma. Sa kabilang banda, sa gilid ng Class 5, hindi pinakawalan ni Tang Wulan at ng tatlo ang kanilang mga spirit ring sa unang lugar, ngunit sabay na sumugod sa isa't isa. Muntik nang lumipad si Xi, at malapit na siya sa kalaban, na sumugod sa harapan ng Canon. Ngunit hindi siya kumilos kay Jalong, ang kanyang figure ay kumikislap sa gilid, tumalikod, at sumugod patungo kay Lin Xunyuan sa likod. Lumot. Bulalas ni Garen. Si Moss, na nagtatago sa likod niya, ay agad na hinabol si Xi. Sa sandaling hayaan mo ang sensitibong uri ng pag-atake na Battle Spirit Master na malapit sa Oiliari type na Battle Spirit Master, ang uri ng suporta ay papatayin sa isang iglap. Samantalang ang dalawa pa, tiwala si Canon na mapipigilan niya sila. Sa kasamaang palad, ang kanyang pagtitiwala ay hindi nagtagal. Bagamat lumaki ng husto ang figure ni Jalong sa ilalim ng basbas ni Wan, mas maikli pa rin siya kaysa kay Tang Wulan. Papalapit na ang distansya sa pagitan ng magkabilang panig, at si Jalong ay lihim na nagtataka, bakit hindi man lang pinakawala ng lalaking ito ang kanyang martial soul. Sa sandaling ito, nakita niya ang kamao ni Tang Wulan. Ang mga kamao ni Tang Wulan ay simple at hindi mapagpanggap, walang mga kakayahan sa espiritu, o kahit na mga pagbabago sa kapangyarihan ng espiritu. Bilang isang espiritong master ng sistema ng pag-atake, si Jielong ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sariling lakas, at inilabas ang kanyang kanang kamay, sinusubukang hawakan ang kamao ni Tang Wulan. Sa likod ni Tang Wulan, bahagyang kumislap ang isang figure, at naramdaman na lamang ni Jalong na madulas ang kanyang mga paa at muntik ng mahulog. Biglang nalihis sa direksyon ang mga kuko na nahawakan niya. Ngunit ang kamao ni Tang Wulan ay direktang pumutok sa kanyang dibdib. Si Zhou Changshi, na nanunood ng laro mula sa mga manunood, ay pumikit at pinanood si Jalong na nakuha ang suntok, na nagpaalala sa kanya ng eksena noong siya ay sinuntok sa labas ng bintana noong una niyang nakita si Tang Wulan. Bang! Ang katawan ni Jalong ay direktang sinuntok ni Tang Wulan 7 o 8 metro. Ang isang asol na baging ay hindi dumating ng huli hanggang sa sandaling ito. Gayunpaman, nawala ito sa susunod na sandali. Dahil natapos na rin ang laban sa kabila. Matapos lampasan ni Xi si Garen, bumilis kaagad ang kanyang mga hakbang. Bagamat si Moss ay isa ring agile spirit warfare master, halatang hindi siya kapantay sa kanya sa mga tuntunin ng bilis. Nang tumama ang kamay ni Xi sa Light Dragon Dagger sa pinanggalingan ni Lin Xunyuan, si Lin Xunyuan ay pinaalis ni Long Hengshou. Pagkatapos ay tumalikod si Xi at naglakad sa harap ni Moss. Ang espiritu ni Moss ay isang maikling espada, katulad ng Light Dragon Dagger ni Xi, ngunit ang kanyang espiritong kapangyarihan ay nasa 13 antas lamang. Ito ay isang labanan na walang suspense. Isang beses lang nagbanggaan ang mga sandata ng magkabilang panig, umikot si Xi sa likod ni Moss, at ang Guanglong Dagger ay direktang inilagay sa kanyang leeg.
At hanggang ngayon, ang tatlong mag-aaral na lumahok sa ikalimang baitang ng unang baitang ay pawang naglabas ng kanilang martial arts. Puti, dilaw, dilaw. 10 taong espiritong singsing, 100 taon. Kaluluwa. Singsing. Matamlay na pinanood ni Kung Hanwen ang eksenang ito. Mula sa simula hanggang sa katapusan ng laro, 10 segundo, mayroon bang 10 segundo? Gusto niyang tanungin si Long Henshu sa stage, class 5 ba talaga ng grade 1 ang kaharap niya sa halip na class 1 ng grade 1? Kinagat ni Xie ang kanyang mga labi, at bumalik kay Tang Wulan na may hindi natapos na tingin, at binigyan siya ng high five upang magdiwang. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang tagay ng ikalimang baitang ng baitang 1, nako, ngayon ay nasa ika-4 na baitang na sila ng baitang 1. First grade class 5 wins. Bago matapos ang promotion competition, nasa class 5 ka pa rin. After the promotion competition, you will reordered. Bukas ay patuloy mong haamon ang first grade class 3. Ito ay isang laro na hindi man lang matatawag na crush, dahil wala naman talagang crush ang process. Ang lahat ay napaka-relax at casual, hindi man lang ginamit ni Tang Wulan at Guyu ang kapangyarihan ni Wan, natalo na nila ang kalaban. Tulad ng minsang sinabi ni Wu Changkong kay Tang Wulan, isang soul master sa kanilang edad, ang dalisay na kapangyarihan ni Tang Wulan ay kayang talunin ang maraming tao. Hindi man lang nilingan ni Wu Changkong si Kung Hanwen, ang punong guro ng ika-4 na klase sa malayo, at malamig na itinaas ang kanyang ulo, pagkatapos ng paaralan. Magkatabi sina Xie at Tang Wulan, bigla kong naramdaman na napakasaya ng mga araw ng laban sa promosyon, at hindi na kailangan ng espesyal na pagsasanay sa gabi. Upang mapanatili ang kanilang pisikal na fitness at estado, ang espesyal na pagsasanay ay hindi kinakailangan sa panahon ng laro. Napabuntong hininga si Xie. Bumaba din ng stage si Long Henshu sa oras na ito, nakatingin sa kanilang tatlo na may pagtataka. Si Xie ay inayos niya na pumasok sa ikalimang klase ng unang baitang, at sinamantala ang laban na iyon. Sa talento ni Xie, hindi dapat pagdudahan na pumasok siya sa unang klase. Ngunit nilapitan ng kanyang pamilya si Long Henshu at sinabing umaasa silang mabigyan siya ng mas mahusay na pagsasanay, na pagkatapos ay itinalaga sa class 5. Sa oras na iyon, maraming ideya si Long Henshu. Ang class 5 ang pinakamasamang klase, at ang pressure sa kolehiyo ay mas malaki kaysa sa ibang mga klase. Nagkataon na inilipat si Wu Changkong sa class 5 ng unang baitang. Bagamat halos walang sinuman sa senior level ang nagkakagusto sa malamig na mayabang na lalaking ito. Diyos, ngunit kailangan kong aminin na ang kanyang kakayahan sa pagtuturo at ang kanyang sariling kakayahan ay makapangyarihan. Sa pagkuha ng karagdagang ideya, kasama si Xie, isang henyo sa class 5, ang kompetisyon sa pag-promote ay tiyak na magdadala ng maraming presyon sa iba pang mga klase sa unang baitang, at sa gayon ay ipupromote ang buong first grade na motibasyon sa pagtuturo at pag-aaral. Ito ang dahilan kung bakit pumasok si Xie, isang henyo, sa class 5 sa isang iglap. Ngunit ngayon tila ang lakas ng ikalimang klase ay lumampas sa kanyang orihinal na tansya. Medyo curious siya, kung bakit pinadala ni Wu Changkong si Tang Wulan para lumahok sa promotion competition, napakalinaw niyang naaalala, ang martial arts ng batang ito ay sila Yingkao. Kung tungkol sa babaeng iyon, dapat ay si Wu Changkong ang mas gustong umamin sa kanyang mga pagkakamali at makapasok sa klase. Bagamat hindi niya nakita ang kanyang tunay na lakas ngayon, nagtataglay siya ng spirit ring sa loob ng kalahating taon, na napakahusay. Ang ganitong uri ng laban ng 5 koponan, natatakot ako na ito ay laban sa langit. Kahit sa unang baitang, hindi madaling manalo sa kanila. Sa promotion competition, kung magkasunod na nanalo ang late class ay hindi magandang bagay sa kanya na siyang namamahala sa pag-enroll ng mga estudyante, na nagpapatunay na hindi patas ang pamamahagi kapag naka-enroll. Medyo nagsisi na siya ngayon, bakit siya pumayag kay Wu Changkong na pasukin si Guyu sa class 5. Paano kung lumabas tayo para maglaro? Bulong ni Xie sa tenga ni Tang Wulan. Umiling si Tang Wulan, huwag kang pumunta. Magbubukas na ang cafeteria. Mukhang hindi nakaimik si Xie, marunong kang kumain. Iritadong sinabi ni Tang Wulan, gutom ako kung hindi ako kakain. Sinabi ni Xie, aba, samahan mo ako sa labas. Paano kung yayain kita sa hapunan? Halos mas-suffocate ako sa kolehiyo ngayon. Ang pamamahala ng Donghai College ay hindi partikular na mahigpit. Ang Donghai City ay isang maunlad na lungsod at ang pampublikong seguridad nito ay napakaganda rin. Okay. Agad namang sumang-ayon si Tang Wulan nang mabalitaan niyang ililibre siya ng hapunan. Sa katunayan, gusto niyang tapusin ang forging task na natanggap niya noong weekly break noong nakaraang linggo. Ang second-level forging task ay maaaring magdala sa kanya ng 10,000 hanggang 30,000 federal currency na kita sa bawat oras. Sa nakalipas na ilang buwan, nakapag-save din siya ng 100,000 federal na pera. Ito ay isang malaking halaga ng pera para sa kanya. Sa bilis na ito, tiwala siya na makakapag-ipon siya ng sapat na pera para sa 100 taon ng mga kaluluwa kapag siya ay nasa ikalawang ring. Ang isang siglong gulang na espiritu ay maaaring magbigay ng 2 espiritong kakayahan, iyon ay, 2 espiritong singsing ay maaaring ikabit. Napakahalaga nito sa kanya.
Pupunta rin ako. Hindi alam ni Guyu kung kailan siya nakarating sa kanila. Sinabi ni Exi na may masamang tingin, huwag makipaglaro sa mga babae. Malamig nang umuso si Guyu at tumingin kay Tang Wulan, sasama ka ba sa kanya o sa akin? Buong pagmamalaking sinabi ni Exi, kailangan pa bang sabihin iyon? Kami ay mga kasama sa kwarto at mga kaibigan, ano ang maaari kong gawin sa iyo? Tumanggo si Guyu, at biglang tumalikod at sumigaw sa direksyon na iniwan ni Wu Changkong. Teacher Wu, sa tingin ko hindi tayo makakapagtutulungan ng maayos. Dapat nating ipagpatuloy ang espesyal na pagsasanay. Hoy! Lumapit sa kanya si Exi sa kanyang harapan, itinaas ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang bibig. Ang katawan ni Guyu ay kumikislap ng pilak na liwanag, at lumipat siya ng paalang ng 2 metro. Nang makarating siya sa gilid ni Tang Wulan, ngumisi siya, gusto mo bang lumaban? Sabi ni Exi na may frustrated look, okay, kung gusto mong sumunod, sabay na tayo. Para kay Guyu, wala talaga siyang init ng ulo, at mas malakas ang kanyang lakas kaysa sa kanya. Kaya lang, kinain siya ni Guyu hanggang mamatay. Pagkatapos ng pagsasanay na magkasama sa napakatagal na panahon, sa isang one-on-one na sitwasyon, hindi pa niya natalo si Guyu, sila ni Tang Wulan ay maaari lamang manalo paminsan-minsan. Kakaibang sabihin na palagi siyang pinupuntirya ni Guyu, ngunit maganda ang ugali niya kay Tang Wulan. Kaya may kakaibang relasyon silang tatlo. Si Exi at Guyu ay may napakagandang relasyon kay Tang Wulan, ngunit hindi nila gusto ang isa't isa. Ito ang dahilan kung bakit si Tang Wulan ay naging pangunahing manlalaro ng ika-5 klase. Tanging kapag siya ay nag-adjust sa gitna, ang combat effectiveness ng tatlo ay maisa sa katuparan. Nagpalit ng damit ang tatlo at lumabas ng kolehiyo. Saan tayo pupunta? Tinanong ni Tang Wulan si Exi na nagmungkahi na lumabas upang maglaro. Sabi ni Exi, kumain muna tayo. Paborito mo to. Alam kong may merienda. Tara doon at kumain. Sinabi ni Tang Wulan, sigurado ka bang ikaw ang nag-imbita sa iyo? Inis na sabi ni Exi, merienda lang ito, hindi mo ba kayang tanungin ang young master na ito? Guyu, ito ay amoy tanso. Gaya ng sinabi niya, sinadya niyang naglakad sa kabilang panig ng Tang Wulan. Galit na galit si Exi, huwag kang kumain kung may kakayahan ka. Buong pagmamalaking sinabi ni Guyu, hindi ko rin sinasadyang kainin ka. Tang Wulan, dapat maginoo ang mga lalaki, yayain mo akong kumain. Tinapik ni Tang Wulan ang kanyang noo, sabi ko, pwede bang huwag kayong masyadong tinutukan ng karayom sa Mang Trigo, hindi ba tayo lumabas para magpahinga? Itinaas ni Guyu ang kanyang ulo at seryosong tumingin sa kanya, kung gayon, mangyaring huwag mo akong imbitahan. Hayaan mo ako please. Ano pa ang masasabi ni Tang Wulan? Matagumpay na tiningnan ni Guyu si Exi, huwag kang mag-alala, kuripot, hindi ko kinakain ang hinihingi mo, at dinadala ko ang lahat ng hinihiling mo. Tinampol niya ang kanyang palad sa harap ng kanyang ilong nang walang pag-aalinlangan. Parang, huminga ng malalim si Exi, away man o away, hindi siya kalaban. Ito ang dahilan kung bakit ayaw niyang isama si Guyu. Hindi masyadong malapit ang snack street sa Donghai College, at inabot silang 3.5 oras bago makarating. Maraming tindahan sa magkabilang gilid ng hindi gaanong kalawakan na kalye. Pagdating pa lang sa dulo ng kalye, naamoy nilang tatlo ang iba't ibang amoy na umaanod sa merienda, na nagpagalaw sa hintuturo. Kainin muna natin yan. Napaka-crispy ng stuffed beef. Masarap kasama ng white rice. Bilang may-ari ng Donghai City, aktibong sinabi ni Exi. End of this chapter.